sa matinding mudslide sa Bolivia. Pati ang isang gusali na may 3 palapag, pinatumba rin ang pagragasa ng putik. Ayon sa mga otoridad, ang matinding pag-ulan dala ng La Nina phenomenon ang sanhi ng mudslide. Wala pa namang naiulat na nasawi sa insidente, pero tinatayang nasa 5,000 pamilya na ang naapektuhan. Kaya malaking problema ngayon ng mga biktima ay kung paano makababangon sa kalamidad. 2 fighter jets sa Sri Lanka nagsalpukan sa Himpapawid. Isang piloto ang patay. Nangyari ang aksidente habang nagpa-practice para sa isang aerial display sa anibersaryo ng Sri Lankan Air Force. Nagkapira-piraso ang mga jet fighter matapos magbanggaan sa ere. Ilang bahay din ang nadamay matapos mabagsakan ng isa sa 2 nagbanggaang eroplano. Nakapag-emergency eject ang piloto ng isa sa mga eroplano, kaya maswerte siyang nakaligtas. Ang latest showbiz balita ay atin nating morning kachikan si Luban D. Luwan. Thanks, Igan. Bigay todo ang bandang Sugar Free sa kanilang farewell concert sa Eastwood sa Libis, Quezon City. Pero sa gitna ng kasiyahan, hindi naiwasang malungkot ng kanilang fans dahil po sa desisyon nilang mag-disband na. Narito ang unang chika ni Aubrey Carampel. Sabay sa tugtog ng Sugar Free, nakisabay ang ilang mga fans. Todo ang energy ng lahat kahit pa nga umuulan. Sinamantala nila ang huling jamming ng paboritong banda. Matapos kasi ang 12 taong pagsasama na nagbunga ng 6 na album, nagdesisyon na ang Sugar Free na mag-disband. Lahat po ng simula ay may wakas. Naniniwala kami ron. Naniniwala kami na Diyos po may plano para sa aming lahat. At this point, sinasabi lang talaga ng puso ko, right now, kailangan ko muna umalis sa banda. I take a step back and try to figure out what to do next. Aminado ang band members nito na sina Ebe, Jal at Kaka na emosyonal silang hindi raw madaling kalikuran ng matagal na panahong kanilang pinagsamahan. Pero paglilinaw nila, maayos naman daw silang maghihiwalay. Nakapag-usap kami 3 na maayos, nakapagpaalam kami ng maayos sa isa't isa. At magkakasama kami ngayon dito na walang nararamdaman na galit sa isa't isa. So tingin ko yun ang pinakamahalaga at this point. Maging ang mga fans, bahagyang malungkot para sa paghihiwalay ng banda. This is a good thing kasi hindi tulad ng other bands na parang nag-fade away na lang. Meron talaga silang farewell na gig for us. May malungkot, pero syempre nag-wish pa rin kami na hindi pa matatapos yung Sugar Free, pero wala kami magagawa kasi farewell na talaga. Masaya sa malungkot. Masaya kasi syempre parang ito na yung best nila, siguro one of the best shows. And malungkot kasi parang last show na nila. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Samantala, hindi na lamang sa mundo ng sports umaarangkada ang career ng football heartthrobs na sina Phil at James Young Huston. Dahil ngayon, pinasok na rin nila ang larangan ng fashion. Aminado sina Phil at James na may pagka-vain sila kaya hindi na sila nagdalawang isip na tanggapin ang alok na maging endorser ng isang sikat na brand ng damit. Pero ang love life naman kaya ng dalawa, kasing successful kaya ng kanilang karera. See, I've expressed my interest in Angel, and we're actually I've hung out with her a few times, but we're at the getting to know you stage. Yeah, I have been dating. She's into football, I'll just say that one. I'll see you guys later for more chika. Balik muna tayo kay Rhea. Salamat, Luwan. Pageant ng mga bading sa Bayombong Nueva Vizcaya na puno ng katatawanan. Sa intro portion pa lang, kanya-kanya ng hirit ang mga kalahok. May ilang nagpatawa habang nagpapakilala. At pagdating naman sa talent portion, iba-iba rin ang gimmick ng mga bading. Tulad na lang ng isang kumanta ng doble cara at ng isa pang naubo habang kumakanta. May natapilok din po at natanggalan ng sapatos habang rumarampa. At may, nagkurutan pa sa stage matapos tawagin ang mga pasok sa final round. Makibalita tayo sa latest sa lagay ng trapiko kasama si Love Newver. Love. Maraming salamat, Igan! Mga kapuso, sa oras na ito, medyo umaambot-ambot
at medyo po basa ang ating kakalsadahan, kaya ingat-ingat sa ating mga motorista. Madulas po yan, huwag masyadong magmamadali. Careful po tayo. Eto na po mga kapuso, ang ating daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Dito po sa may Commonwealth Avenue, magkabilang lane. Kayo ay patungo ng Fairview, patungo na po ng Quezon City Circle, medyo magiging maganda pa po ang inyong pagbiyahe. Via GMA Traffic System naman, silipin natin ang EDSA Kamuning Flyover sa kanang bahagi sa itaas. Naku, may pila pa rin pong nararanasan ng ating mga motorista na patungo po yan ng Makati and South area. Pati ground level po, nakikipila na rin. Dire-diretso na po yan hanggang EDSA Cubao. Sa ibaba po niyan ay ang General Santos sa may Bikutan, yung mga papalabas po na patungo naman ng Doña Soledad Avenue. Nagkakaroon na rin po ng mabigat na daloy ng trapiko. Medyo maaliwalas pa yung landas ng ating mga motoristang patungo naman ng C6 Road. Diyan po sa may General Santos sa may Bikutan. Ang EDSA Ortigas naman po sa kaliwa, makikita ho natin yung flyover, yung nasa ibabang flyover, yan ay patungo ng Makati, tuloy-tuloy pa rin. Yung umakyat naman po sa ating Ortigas flyover, patungo naman po yan ng Meralco Avenue and Cainta Rizal, wala kang problema. At yung kanang bahagi patungo po ng EDSA Santolan, mga kapuso, napakaayos pa rin, although dagsaan na po ang ating mga motorista. By coding tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6, and expect na rin po magkaroon ng konting problema dyan po sa may Baclaran Church dahil unang Wednesday po ngayon, kaya nagsaan po dyan ang ating mga tipoto. Okay? At ito naman mga kapuso, may bagong project ang MMDA at TNR na gawing Singapore style ang Metro Manila. Kaugnay po yan sa kanilang proyektong Metro Ko, Love Ko. Ayan, makikipag-ugnayan po ang MMDA sa Metro Mayors, DENR at iba pang ahensya. Kaugnay rito, sinimula na po ang pagkalat ng mga environmental enforcer sa Maynila para manghuli po ng mga dumudura, nagtatapon po ng upos ng sigarilyo at mga candy wrappers at iba pa pong mga basura. Ayan. Sa katunayan po, mula may 21,000 na po palang litter bags ang nahuli nila mula po yan September 2010 hanggang January 2011. Ang multa po ay 500 pesos hanggang 1,000 pesos. O di kung hindi naman kayo magbabayad, kailangan po kayo sumailalim sa 8 to 16 hours of community service. Ayan mga kapuso, ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin isang reyna ng kalsada, Lava de Bear! Smile naman dyan and ever flying! Balik sa iyo dyan, Igan. Maraming salamat, Lab. At ang init namin mamaya, dalawang ininalang miyembro ng isang robbery hold-up group. Patay sa engkwentro sa Pulilan, Bulacan. At libo-libong ektarya ng lupain sa Florida sa Amerika nilamon ng wildfire. Narito na po si Pia at si Arcangel. Salamat at salamat, Igan. At mga kapuso, talaga naman pahirap ang buhay natin ngayon. Lahat na lang po ato ng bagay, tumataas po ang presyo mula sa gasolina, diesel, harina, at kailan lang